Magandang gabi po. Ako po si Prosecutor Irene S. Resurrection mula sa Office of the City Prosecutor of Quezon City. At para sa DOJ review, ang tatalakayan natin ay ang RA 171 or otherwise known as the National Prosecution Service Act of 2010. Ang Office of the City Prosecutor ay under ng National Prosecution Service Office na under naman ng Department of Justice. Sa RA 171, dito makikita ang Department of Justice. Dito napapaloob ang National Prosecution Service Office na napapasailalim sa Secretary of Justice Office. Nandito ang Regional Prosecution Offices, nandito rin ang Provincial Prosecution Offices at ang City Prosecution Offices. Under RA 171, binibigyan ng mandato ng RA 171 ang lahat ng mga prosecution offices na mag-conduct ng preliminary investigation at inquest at prosecution ng lahat ng violation ng revised penal code at ng mga special laws. So ang ating mga prosecution offices ay nai-involve sa lahat ng mga kasong ipina-file ng mga police officers, ng mga barangay safety officers, na pinafile ng PIDEA at pinafile ng NBI at yung mga ordinaryong kasong ipinafile ng bawat sibilyan. Dito din sa RA 171, makikita ang komposisyon ng mga iba't ibang city prosecution offices, regional prosecution offices, at provincial prosecution offices. Sa Quezon City in particular, meron tayong 109 prosecutors. Isang city prosecutor, 5 deputy prosecutors, at ang karamihan ay ang tinatawag nating mga assistant city prosecutors. Ang prosecutor's office dito sa Quezon City ay bukas mula 8 o'clock ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang ating inquest naman ay bukas kahit anong oras at araw at kahit ito ay Saturday, Sunday, or legal holidays. Meron po tayong mga naka-duty na tinatawag na inquest prosecutors. Ang preliminary investigation naman po ay ginagawa ng mga investigating prosecutors dito po sa Quezon City at bawat fiscal ay may kanya-kanyang schedule. By the way, malapit na kaming lumipat ng office sa aming katabi lang na office at dahil sa maganda po itong office na ito, mas maluwag, mas magiging maganda at epektibo ang public service ng prosecutor. Muli, ito po ang iyong lingkod, Prosecutor Irene S. Resurrection ng Office of the City Prosecutor of Quezon City at ito ang DOJ Review. Nagbabalik ang Justice on Air. Kasama si Assistant City Prosecutor Irene Resurrection ngayong gabi ng Office of the City Prosecutor of Quezon City. Irene, nandito na tayo sa stage ng preliminary investigation kung saan meron ng information tsaka resolution. Sa lahat ng mga nananalo, meron ding natatalo. Ano ngayon yung pwedeng gawin naman nung natalo dito sa preliminary investigation? Meron ba siyang mode pa para umapela o magpa-reconsider nung desisyon ng City Prosecutor? Okay. Either ikaw ang nagrereklamo or ikaw ang nirereklamo kapag ikaw ay natalo, ibig sabihin hindi favorable ang decision ng opisina namin, ay may remedy ka. Una, pwede kang mag-file ng motion for reconsideration 15 days after your receipt of the resolution at ang MR na yan ay ipapile mo pa rin sa sarili naming office. Now, ire-review po ulit yan. Or number 2, pwede kang mag-file ng petition for review. At yan ay ipapile mo diretso sa DOJ, no? Sa Department of Justice. This is either or, no? Hindi siya parang conditional na dapat may MR bago mag-petition for review. Okay. Dalawang line of thoughts yan, no? May nagsasabi na hindi mo pwedeng i-abandon ng isang motion for reconsideration kasi meron tayong tinatawag na principle of exhaustion of administrative remedies. So may line of thought na bago ka mag-petition for review, mag-MR ka muna, bigyan mo muna ng pagkakataon yung opisina na yon na sinasabi mong nagkamali na itama ang kanyang sarili. Pero meron din tayong line of thought na sinasabi na ba't mo pa ipapile ng MR? Natural, hindi niya babalik rin ang kanyang sarili. Correct. Diretso ka na sa DOJ for petition for review, lalo na kung merong information at makukulong na ang iyong kliyente. Now,
in my experience, talagang dalawang line of thought yan. No? May nag-observe talaga ng MR before PETREB, meron naman yung dumidiretso ng petition for review. At kapag umabot na ng petition for review at may information na, may chance bang mapatigil yung mga kaganapan sa korte dahil merong petition for review na nakahain sa DOJ? Yes. Attorney Reg, dun tayo sa kaso na Crespo versus Mogul, no? 60 days, no? 60 days may karapatan na masuspend yung proceedings, yung arraignment kasi sasabihin mo sa court, wait, Your Honor, meron pa kaming petition for review sa DOJ and according to the Manual for Prosecutors and Crespo versus Mogul, itigil mo muna yan ng 60 days, no? Then after 60 days, magre-resume ulit yung arraignment in court. Now, yung 60 days na yan sa Department of Justice ay... Kaya ba na ma-decision na within 60 days? Attorney Reggie, parang In your experience, yung totoo. Parang hindi ko po masagot yan kasi higher level policy making na po yan sa DOJ. Pero in very experience-wise. Experience-wise po, mahirap pong may lumabas na resolution ng DOJ in 60 days. Kasi isipin nyo po na isa lang po ang Secretary of Justice natin, 3 o 4 lang ang USEC natin at buong Pilipinas po ang pinag-uusapan natin. So docketing pa lang po, filing pa lang, raffle pa lang, pag-assign pa lang, kung sino na ang mag-a-assign, ay matatagalan po tayo. We also have to understand, bakit sa DOJ ang dami-daming magre-review? Maganda po yun kasi at least tama, check and balances po ang nangyari. Hindi lang isang utak ang nag-iisip ng resolution. But no, marami na rin naging paglalabi ang mga private lawyers sa IBP, sa DOJ, na tingnan itong 60 days na sinasabi ng Manual for Prosecutors kung ito pa ay makatotohanan. So, baka pwedeng masabaan, 90 days na. Okay, siguro. So, tingnan po natin in the coming days, no? In the coming days at maging realistic po ang approach natin. Kasi yung 60 days, imagine mo yung Crespo versus Mogul, napakatagal na po na. Ibig sabihin nun, kukonti pa lang ang nagre-reklamo. Ngayon, magkatitikan lang po ang magkapitbahay, mag-aaway na po, di ba? Sa Quezon City, nagkabatuhan lang po yung anak ng magkapitbahay, mag-aaway na po. Magkakasuhan na po, no? Magkakasuhan. So, yan po yung mga tinitingnan po natin na pwedeng i-improve in the coming days. So, ang tanong ko, no, sa preliminary investigation, kailangan na ba ng lawyer doon, ng parties? As a matter of procedure, hindi po kailangan, no? Kasi ang kailangan lang po doon ay kung ikaw ay respondent, maipagtanggol mo ang sarili, kung ikaw naman ay private complainant, mailahad mo ang ebidensya. Ang realidad po niyan is, for example, yung parties, pinapagawa nila yan sa lawyers nila, then later on yung lawyer hindi mag-attend. Pero merong pong instances na talagang ang lawyer nandoon, yung parties naman ang wala at na-subscribe na kanilang statement. Meaning to say, Attorney Reg, is they can bring their own lawyers. But it is not an SOP na pagdating ng preliminary investigation ay hahanapin mo ang iyong abogado. Bilang litigant, minsan lang, meron ka bang self-confidence at tumalakas yung loob mo na pag nandun ka, andan yung abogado mo ngayon ang parang isasalang mo doon at hindi ikaw. So, for the benefit yan ng parties, yung lawyer. So, syempre marami pang mga proceedings yan sa korte, no? Pero kulang ang ating oras para talagang maisa-isa kung ano pa yung mga ibang duties ng National Prosecution Service at ng City Prosecutor's Office dun sa court na mga proceedings na yan. Pero at least napag-usapan natin yung ginagawa ninyo dito sa sa City Prosecution Office, yung inquest at saka preliminary investigation. Ano yung mga pwede mo pang maihatid na mga mensahe sa ating mga kababayan na parang nahaharap sa isang kasong kriminal o yung may nag-aatubili na mag-file ng kasong kriminal laban sa kanilang mga kalaban? Ang masasabi ko lang po in general terms ay marami pong nagsasabi na sa Pilipinas daw po ay patay na ang hustisya dahil usad pagong po. Hindi po yun totoo, no? May I speak in particular sa Quezon City. Buhay na buhay po ang hustisya sa Quezon City at ito po ay pagtulungan natin. Kung kayo po ay private complainant o kayo ang nasasakdal, dumaan man po kayo ng preliminary investigation or inquest proceedings, makakaasa po kayo na ang resolution, pagdidesisyon ng iyong kaso ay hindi nanggagaling sa kung kanino mang impluensya. Ito ay manggagaling lamang base sa mga naging admission ninyo or pieces of evidence na prinisenta nyo during preliminary investigation. Number 2 po, makakaasa rin po kayo na sa mga darating na araw dahil sa programa ng Department of Justice, Department of Interior and Local Government at Supreme Court sa Justice Sector Coordinating Council or JSCC, marami pong
circulars ang inilalabas po upang pong buhayin muli ang hustisya sa bansa dahil po sa aming banner na Justice in Real Time. Ide-deliver po ang hustisya sa isang tamang pamamaraan at mabilis na pamamaraan. Unang example na po ito, ay update ko po kayo ay yung ating tinatawag na continuous trial system. Ito po ay umuusad na sa Quezon City. Ang recollection ko po ay meron na pong isang na-convict sa isang child abuse case dahil sa continuous trial system. Wow. Mabilisan lang po, Attorney Reg. Alam nyo naman po sa dami ng kaso sa amin. Siguro mga 3 taon, 4 na taon ang isang simpleng kaso. Yung continuous trial system po ay Monday to Friday or Monday to Thursday, 8 o'clock to 5 o'clock, dire-diretso tayo. Wow. In 2 weeks, tapos na yung kaso mo. So kung ikaw yung private complainant, masaya ka, nananalo ka. Pag ikaw naman ay akusado, kahit natalo ka, at least aakyat ka na sa higher level of appeal. At na-shorten yung detention mo. At na-shorten yung detention mo, di ba? So yan po yung isa sa mga sistema na umuusad ngayon. Number 2 po ay yung aming inquest system na sinasabi ko nga po na 24/7. Kung ang inyo pong kaamag-anak, mahal sa buhay, ay naaresto bigla po for a crime committed, either bailable or non-bailable, at kahit anong oras po yan, ay pwede pong dalhin yan ng pulis sa amin for inquest proceedings. At ang inquest po, kagaya ng sabi ko, ay summary proceeding, hindi po kayo pababalik-balikin upang malaman kung anong nangyari. Right there and then, malalaman mo na kung na-filean ba siya ng kaso o hindi. Babalik lang po kayo para sa mga kopya, lalo na kung Sunday yan, no? Sarado ang mga opisina. Marami pa pong project ang ini-implement ngayon, like yung mga pag-strengthen ng barangay lupon system natin para hindi lahat ng kaso, kagaya ng example ko kanina, nagkatitigan lang yung magkapitbahay, punta na kaagad sa amin. Di ba? Sa piskal. Kaya ini-strengthen din namin yung role ng barangay sa mediation, conciliation, and mediation. On top of that, we are also strengthening yung police, no? Yung tamang pag-aresto. Kasi in fairness sa ating mga pulis, ang dami nating pulis na ang ganda ng investigation, ang ganda ng resulta ng kanilang documentation. Pero minsan may mali, no? Minsan may mali. At we are all aware of the fruit of the poisonous tree doctrine. Pag mali ang pag-aaresto mo, ay kahit po isang drum ang nakuha mong droga dyan, ay mapapawalang visa yan. Sayang po yung panahon, sayang po yung pagkakataon. Yes, sayang. At ang pinaka-importante po doon ay sayang yung mga buhay na mabibiktima pa nitong drug seller na to. Marami pa po kasi yung Justice Sector Coordinating Council is very wide yung kanyang coverage. In fact, pati yung definition ng probable cause ngayon ay ina-update na namin, tinitingnan. And if I may just add, pinaka-last po, no, yung kalatapos lang po namin, siguro 3 months ago, the National Prosecution Service has updated the templates of information. Kung mapapansin mo po, Attorney Reg, medyo archaic and Jurassic na, di ba? That on or about, willfully, unlawfully, feloniously, lahat na ng adjectives, adverb, ginamit na. So ngayon po, dahil mahirap po ang coupon ban, medyo sinimplihan na po para i-update na po yung information. At mas madaling maintindihan. Yes. So the National Prosecution Service is also coming up with a book na nandun na lahat ng information, no? Hindi lang ng revised penal code but also special laws and city ordinances na madalas ma-violate in Quezon City. Because of lack of material time na ko, Attorney Reds, marami pa, but those are the things that I can remember as of now. Don't worry, this won't be the last time na mag-guest ka namin dito sa Justice on Air. Maraming salamat, Attorney Irene Resurrection. Okay, thank you so much. Ngayong gabi ay nabigyang linaw sa atin ang tungkol sa iba't ibang proseso ukol sa prosekusyon. Nakasama natin ng isang kinatawan mula sa DOJ upang pag-usapan ang tungkol sa National Prosecution Service o NPS at ang mandato nito. Umaasa po kami na ang talakayang ito ay nakapagbahagi ng mahalagang kaalaman kung paano nga ba iniimbestigahan at hinahawakan ang isang kasong kriminal. Hanggang sa muli, sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako po si Attorney Reggie Tonggol, nagsasabing kung alam natin ang ating karapatan, maaari nating makamit ang katarungan. This is your program. This is Justice on Air.